Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagninilay mula sa narinig nating mabuting balita kahapon kung papaanong ang ating Panginoong Hesus ay nagpakain ng 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. At nagpakain siya sa ganito karaming tao sa pamamagitan ng kung ano ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga alagad, 5 tinapay at 2 isda. At pinagnilayan natin kung papaanong sa ganitong sitwasyon ang palaging hinahanap ng ating Panginoon ay ang kung ano ang kusang loob na ibibigay ng tao para sa kanyang misyon at gawain. At kung ang ibinigay ay 5 tinapay lamang at 2 isda, dito siya magsisimulang gumawa ng himala. Ipinagpasalamat niya ito sa Diyos at pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. At ang 5 tinapay at 2 isda ay nakapagpakain ng 5,000 kalalakihan at mga bata at kababaihan. Imposible, pero nangyari. Sa kapangyarihan ng Diyos, ang 5 tinapay at 2 isda ay naparami at mayroon pang lumabis at nakapuno pa sila ng 12 basket na punong-puno ng tinapay at isda. Himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Pero sa napakalaking pangyayari na ito, hindi kailanman naging mayabang si Jesus. Hindi niya ipinagmalaki ang kanyang nagawa. Bagkus, sabi ng Ebanghelyo ngayon, pagkatapos na maparami ang tinapay at isda, si Jesus ay mag-isang nagpunta sa isang ilang na lugar at doon tahimik na napag-isa, nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Magandang tularan ang gawaing ito ng ating Panginoon, na kapag mayroon tayong mga magagandang nagiging accomplishments, hindi ito dapat maging dahilan para tayo ay magmayabang o magmalaki o maging mataas. Sa halimbawa ng ating Panginoon, anumang gawain na kanyang nagagawa ay ipinagpapasalamat niya sa Ama at nagiging daan upang siya ay patuloy na humanap ng lugar kung saan siya mapag-iisa, makakapanahimik at makakapagdasal. Para kay Jesus, ang lahat ay dapat dalhin sa panalangin at pasasalamat sa Ama. Kaya sa mga maraming nagagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay, balikan natin itong kwentong ito ng ating Panginoon. Huwag magmakaingay, huwag magkwento ng magkwento, bagkus pumunta sa isang tahimik na lugar, magdasal, magpasalamat. At sa ganitong pamamaraan, mas pagpapalain at pagkakalooban tayo ng Diyos ng mas marami pang biyaya. Amen.